para daw na traidor si Madriaga dahil sa kabila daw ng kanyang pagsisilbi doon sa pamilya Duterte. Abay, sinampahan daw po ninyo kasi ng kaso. Kaya ba siguro naging emotional ba siya doon? Or ano masasabi niyo po doon, attorney, sa mga pahayag ni Madriaga? Well, tingin ko talagang nag-a-aspire na maging artista to si Madriaga, no? Pero napakapangit na kanyang pag-akto dahil wala naman siya nakumbinse. Unang-una, wala pong kahit anong pruweba na kakilala man lang siya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi gaya ng mga larawan na napakita niya na kasama si VP Sara na mga larawan na kinuha ng oath-taking ni Inday Sara Duterte at talaga namang naroon ako nung pagkakataon na yon at siguro mga 4 na oras ang ginugol ni Inday Sara para magpa-picture-picture. And isang larawan wala naman napakita itong si Madriaga na kasama si Tatay Digong. Bukod pa dyan, ano raw siya, parang na-traitor siya. Paano siya matatraitor? Hindi naman siya kakilala ng mag-ama. At ang sinasabi niya na ako daw ay meron ng personal na galit sa kanya, kaya ako sinampahan siya ng kaso. Una-una, wala po akong kasong sinampa sa kanya. Ang nagsampa ng kaso sa kanya ay ang PNP Anti-Kidnapping Group, no? Dahil sila po nag-imbestiga ng kidnapping ng dalawang Filipino-Chinese. At ang nagtestigo laban sa kanya ay kasama po yung dalawang biktima. Pero hindi lang po dalawang biktima yan. Meron pang 8 mga iba pang mga biktima na nagturo na itong si Ramil Madriaga ay kasama talaga doon sa mga nag-kidnap nitong dalawang Filipino-Chinese na ito. So talaga naman pong napakasinungaling nitong si Ramil Madriaga at isa pang nais kong idagdag, nung kami po ay nagpe-preliminary investigation sa piskalya, wala pong ganyang sinasabi si Ramil Madriaga. Dahil kung siya ay naging empleyado talaga ng gobyerno, dapat sinabi niya yan dahil yan ay ebidensya na siya ay isang mabuting tao. Pero wala pong ganyang sinabi si Ramil Madriaga, biglang-bigla na lang niya sinabi na siya daw po ay malapit na malapit kay Inday Sara. Ang sinasabi lang niya, at ito naman po ay nakasulat, no, ay yung mga panahon na nangyari ang kidnapping, di raw siya po pwedeng ma-involve doon dahil nag-attend siya ng isang meeting ng isang parallel group, yung ISIP, no? Pero ang sabi naman ng piskal at sabi rin ng hukuman, no, yan ay hindi malakas na ebidensya dahil ang alibi is the weakest defense. Opo, no? Doon po sa hearing na yon, hindi ba pwedeng questionin siya? Wala ba pwedeng kongresista na mag-question sa kanya? At pwede bang ganun na hahayaan na lang? Sabi nga ng kampo ni VP Sara, lalo na kay Attorney Paulo Panelo, parang laway lang ang puhunan. May mga picture pero hindi ganun kalalim yung makapag sasabi talaga na totoo yung kanyang mga nabanggit po, attorney. Wala po talaga silang intensyon na tanungin niyang si Madriaga kasi talagang bibigay po yan. No? Una-una, ang tanong ko lang sa kanya, bakit ngayon lang niya sinasabi ito? Bakit nung panahon ng preliminary investigation, di niya sinabi na personal vendetta ko lang to labang sa kanya? Hindi ba dapat doon pa lang sinabi na niya? Bakit ngayon lang niya linalabas ito? No? Pangalawa, kung talaga siya ay naging alagad ng batas at naging empleyado ng gobyerno, dapat linabas din niya yan, no? Para patunay na siya ay hindi kaduda-dudang karakter, no? Pero wala rin naman siyang ganyang sinabi. Pangatlo, yung mga sinasabi niya na siya ay malapit, nag-empleyo, anong gagawin niya? Dininay. Nag-file pa nga ng perjury case ngayon si VP Sara. At ang tingin ko nga, dapat itong impeachment na ito itigil kasi merong prejudicial question. No? Dahil pag napatunayan na nagsisinungaling si Madriaga doon sa pagiging malapit niya at naging empleyado siya ni VP Sara, wala na talagang ebidensyang tatayuan itong testimonya ni Madriaga. Opo, simula nang kayo po ay maging tagapagsalita ng Pangulo, attorney, napapansin niyo na po ba itong si Madriaga? Never po, never. Kaya nga po ako nagtataka. Kasi nung 4 na taon na ako'y naging tagapagsalita, ang aking hiningi lang nung ako'y iniwan ko, upo ako sa Kongreso para maging tagapagsalita ay 24/7 access kay Presidente. No? At lahat po halos ng pati mga schedule, pinakikialaman ko dahil kahit ano naman po pwede itanong sa akin ng media. No? Ni minsan, hindi ko po nakita yan sa mga tao na nakausap ni Tatay Digong. Ni minsan, sa mga ikot-ikot namin ni Tatay Digong, hindi ko po nakita yan. At ganun din naman
nung panahon ng eleksyon. Hindi ko rin nakita yan nung panahon ng eleksyon. No? Nakita ko na lang siguro yan, yung larawan niya na nandun din pala siya sa Davao sa oath-taking. Pero ni minsan, hindi ko namataan yan, hindi ko narinig ang pangalan niya. Ang kauna-unahang pagkakataong nakita ko siya, akusado na siya sa 2 counts of kidnapping for ransom, dyan na po sa Department of Justice. Attorney, sa pagkakaalam nyo po, yung role ng Kamara sa ginagawa nila ngayon sa impeachment, same din ba ang role nila sa common na nagsasagawa sila ng mga inquiry in aid of legislation? Hindi po kasi nakasaad sa saligang batas, ang papilang nila ay ng una to determine sufficiency in form and substance and to determine probable cause. No? So sila po ay tumatayong piskal. At ngayon po, ang status, dahil nga mayroong impeachment complaint, para po yung preliminary investigation sa piskalya. At ang desisyon ng Kamara mismo, hindi po pwedeng lumabas doon sa 2 complaint na kanilang tinanggap at kung ano man ang ebidensya na hindi kabahagi ng complaint na yon ay hindi po pwedeng gamitin. Kaya nga po nagtataka ako, ano itong clarificatory question na ginagawa nila, samantalang wala naman ito mismo doon sa petition or mga complaints na naisampa sa Kamara de Representante. So hindi pa po tapos ang usapin sa Korte Suprema kasi nga po, paulit-ulit na ang dami ng kaso ng Korte Suprema na nadesisyonan tungkol dito sa impeachment, hindi pa rin natututo itong kongresong ito. No? At ang tingin ko, ang kinakailangan biglang linaw ngayon ng Korte Suprema is in determining probable cause, pwede ba silang lumabas doon sa mga bagay-bagay na nakasaad mismo sa impeachment complaint? Sa tingin ko, hindi po. Opo, kumbaga, nakikita nyo po na naging hybrid ito, attorney. Kumbaga, naging fiscal sila at the same time, yung naging role nila sa mga inquiry in aid of legislation, ginamit din nila doon sa hearing na yon, attorney. Well, hindi ko po masasabi yan kasi whether be it in aid of legislation or as a body which is determining probable cause in an impeachment complaint, kinakailangan may relevancy ang kanilang mga hinihingi sa mga resource persons. Ano pong nangyayari ngayon, nauulit po yung karanasan ko dyan sa Kongreso. Na bagamat ang hinarapan ko ay hindi impeachment complaint, ang issue rin is yung mga hinihinging salin, mga tax declarations, yan ba ay relevant sa gawain ng Kongreso. Yung aking investigasyon, may kinalaman po yun sa Pogo. Dito naman kay BP Sara, may kinalaman sa impeachment. Pero lahat po yung mga bagay na hinihingi nila, wala talagang relevancy. Kaya nga nalulungkot ako na yung aking petisyon ay na-dismiss by reason of mootness kasi daw tapos na yung arrest warrant na inisyu ng 19th Congress. Pero nakikita natin na nauulit muli yung ginagawa ng Kongreso na paulit-ulit na umaabuso sa kanilang kapangyarihan, humihingi ng mga ebidensya, gayong hindi naman dapat sila humingi ng ebidensya dahil sa isang impeachment proceedings, dapat lahat ng ebidensya nakakabit na sa impeachment complaint. Opo. Bilang piskal po, lalo na dito sa impeachment, dapat pa rin po bang nakahawak siya sa timbangan at nakapiring bilang isang fiscal attorney? Dapat po kasi unang-una, ito po ay isang constitutional process. Ito po ay sagradong katungkulan ng mga mambabatas, no? Na hindi sila dapat nagsisimula ng impeachment complaint na walang merito at mas importante, hindi na nila dapat ginagamit ang impeachment bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika. Pero malinaw po na sa ngayon, walang kaebidensya, nagsusupina pa sila, humihingi pa sila sa AMLAC. Ibig sabihin po, talagang walang basihan itong mga impeachment complaint na ito at ang pagpapatuloy po ng kanilang pagdinig ay para lamang masira ang ating Vice President.